Hello mga karelasyon. Ladies, bagamat iba-iba ang karanasan ng bawat tao, ito yung mga bagay na madalas hindi basta agad-agad nakakalimutan ng mga lalaki pagkatapos ng isang breakup o hiwalayan. So ladies, kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. Whoops, hindi ko nilalahat. So, at number one, ang iyong mga ngiti. Alam niyo ladies, ang lalaki ay nahulog sa iyo, na-inlove sa iyo. At alam mo ba, ang isa sa mga dahilan ay dahil sa iyong matamis na ngiti. Kaya kapag hindi na kayo magkasama or worst, nagkahiwalay kayo, ang ngiti na yan ang siguradong isa sa sobrang mamimiss niya. At isa yan sa hinding-hindi agad mawawala sa kanyang isipan. Yung ngiti na yan ay isa sa pinakamahirap makalimutan pag kayo ay wala na. Number two, ang paraan ng iyong pagtawa. Alam mo, sa isang relasyon, nandyan yung kulitan, yung tawanan, at yung mga yan ay mga masasayang mga moments. Ang saya ng mga pakiramdam pag kayo ay tumatawa, nagkukulitan. At ang mga ito ay hindi agad-agad nakakalimutan kapag kayo ay naghiwalay na ng landas. Napakahirap talagang mawala ito sa isipan ng isang taong dumaan sa breakup. Yung mga masasayang moments na yan ay paulit-ulit na bumabalik. Number three, ang kanyang pabango o amoy. Alam mo, ang natatanging pabango o natural na amoy ay isa sa mga bagay na nag-iiwan ng pangmatagalang impression. Kaya kapag naghiwalay kayo at ang amoy or pabango na yan ay naamoy ng lalaki, sigurado na matritrigger ang kanyang alaala at ikaw agad ang kanyang maaalala. Kaya sa mga hiwalayan or breakup, isa ito sa mga mahirap mawala, yung amoy mo. Number four, ito ay medyo sensitive. Alam nyo, sa mga magkakarelasyon, normal na humahantong sa intimate na gawain. At isa ito sa pinakamahirap or hindi basta-basta nawawala sa balintataw ng isang lalaki. Lalo na kapag ikaw yung minahal niya na naranasan niya ang totoong kasiyahan, totoong ligaya sa piling mo. Nako, mahirap yang kalimutan. Sigurado na sa kanyang pag-iisa ay lagi niya itong naaalala. Number five, ang mga maliliit na gawi o mga kakaibang ginagawa ninyo, kakaibang gawain, o ito yung mga quirks. Alam nyo, sa relasyon, minsan may mga ginagawa tayo na mga nakakatawa, minsan baduy na baduy, pero ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng sobrang tawanan, kasiyahan, at madalas pa nga, ito yung mga nagpapatibay sa samahan. Kaya kung kayo ay naghiwalay na, ito rin yung mga bagay na nabaon na sa memorya ng lalaki. Number six, ang mga ala-alang pinagsamahan. Siyempre, given na yan eh. Tulad ng mga adventures nyo, paglalakbay, o kahit mga ordinaryong araw na magkasama kayo ay nagiging mahalagang bahagi ng kanyang alaala. Number seven, ang mga sinasabi mo na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon o suporta. Alam mo, sa isang relasyon, dumarating talaga ang mga challenges, mga problema. At kapag ikaw yung babae na ipinapakita mo sa partner mo na sinusuportahan mo siya, binibigyan mo siya ng mga words of comfort,
words of wisdom, o simpleng nandoon lang sa tabi niya kapag siya ay lugmok na lugmok. Ang mga ito ay natatanim sa isipan ng isang lalaki. At ang mga ito rin, kapag kayo ay naghiwalay na, nakatatak na ito sa kanyang alaala at tiyak pabalik-balik na lang ito sa kanyang balintataw. Number 8, ito yung pagtanggap mo sa kanya bilang siya nang walang mga kondisyon. Walang perpektong relasyon, walang perpektong lalaki. Sa isang relasyon, lumalabas at lumalabas yung kahinaan ng bawat isa, ganoon din sa lalaki. Ang mga pagkukulang niya, kahinaan niya ay tinanggap mo. Minahal mo siya bilang siya. At ang mga ito, kapag wala na kayo, ay napakasakit sa isang lalaki. At ang mga ito ay napakahirap kalimutan. Number 9, ang mga paraan ng iyong pagtugon sa mga pagsubok. Ang relasyon, dumarating ang problema. Kaya napakahalaga kung paano mo siya itrato, kung paano mo siya sinuportahan sa mga panahon na siya ay nasa kanyang lowest point. At ang mga ito ay hindi madaling mabura, kundi ito ay nakatatak niya sa kanyang isipan. Hiwalay man kayo o hindi. Number 10, ang pakiramdam na naiintindihan mo siya. Ang pakiramdam na may taong nakakaalam at nakakaintindi sa kanya sa paraang hindi kayang gawin ng iba. Alam mo, wala nang ibang mas mahalaga sa isang lalaki kundi yung naiintindihan at inuunawa siya ng kanyang babaeng minamahal. At kapag hiwalay na kayo, ang mga ito ay hindi basta-basta nakakalimutan. So, ayan po mga karelasyon. Tandaan nyo, hindi ibig sabihin nito ay gusto niyong bumalik sa nakaraan. Ang mga alaalang ito ay nagsisilbing paalala sa inyong pinagdaanan. Mga aral na dapat maghubog sa iyo upang maging mas mabuting tao, mas mabuting version ng sarili mo. Gawin mo itong isang inspirasyon, hindi isang hadlang. Ang pag-move on ay hindi tungkol sa pagbubura ng nakaraan, kundi isang pagtanggap at pagpili para mag-move on.